Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong latest development sa giyera ng Iran at saka US. Nagsalita po si US President Donald Trump stating that he will soon declare the Strait of Hormuz in Iran as part of US territory. Naku naman. Okay, update lang muna tayo. Sa ating patuloy na fund drive for our brave 18 Marines. 14 na lang pala. Sa ngayon, meron na po tayong naipon sa GCash na 20,000 pesos. Kasi tuloy-tuloy yung pagpapadala. Ang atin ang unang naipadala sa kanila is 630,000 pesos. Wow! Galing po yan sa mga maliliit na donasyon. 5 Gs, 15, 50, 100. Of course, mayroon din nagpadala ng 5,000, 10,000, but ang karamihan, maliliit na amount. Ngayon, naipon, kaya yun na, 630,000 pesos plus 20,000 pesos na sa GCash. So ito po yung GCash natin. 0966-265-8480. Ang pangalan nito is Ivan Henry Sibog. Ito, nakakabahala. Nabasa ko sa post ng Peanut Gallery Media Network stating that President Trump will soon, hindi pa naman ngayon will soon declare that the Strait of Hormuz in Iran will become a part of the US territory. Nako, magkakagulo niyan. So, to be sure, tinanong ko sa AI or Google, is it true? Na gano'n nga. Ang sagot, yes. President Donald Trump stated during a rally in New York that he will soon declare the Strait of Hormuz a territory of the United States after defeating Iran. However, experts and international officials note that a unilateral declaration does not legally change the status of an international waterway. Okay. Marami pong mga barko na dumadaan sa Strait of Hormuz na yan. And since time immemorial, parte yan ng Iran. So ano ngayon? Dahil natalo daw ang Iran, sige, ang kinin na ng US government. Background. President Trump made the remark while discussing the ongoing military conflict with Iran and rising gasoline prices. Last week, di ba, bumaba ang presyo ng krudo at gasolina. Next week, tataas na naman. Ano ba naman yan? He claimed US control stems from an active naval blockade restricting ship movement in the area. The Strait of Hormuz is an international transit strait bordered by Oman and Iran. Legally, a president cannot annex or declare an international shipping lane as domestic territory by decree. Iranian officials rejected the statement stating the waterway cannot be seized by words or orders. Ito ang delikado economic impact. The comments coincided with the rising global oil and gas prices as the conflict affects energy transport through the critical trade route. Nako, nakakatakot po yung mga ganitong statement. Alam niyo, noong 2024 US presidential elections, nandun ako sa US, kaming mag-asawa, we rooted for President Trump. Kasi by the time, ang presidente si Biden. Si Biden, kaibigan ni BBM. Kaya parang malabo. So we campaigned for Trump. At nanalo siya. Kaya lang sa ngayon, parang kahit yung mga anak ko sa US, kumusta na si Trump? Wala. Nagmahay mi. Nagsisi daw sila na binutuhan nila si Trump. So ako ngayon, wala na.
masyadong masalita, madada. Parehas sila nitong presidente sa Pilipinas. Magkaibigan nga talaga eh. Anong tawag ni Trump? Here's your president, a very good negotiator. Bakit may good negotiator? Excuse me ha. Dahil nakaya daw ni PBBM, yung 20% na tariff na ipababa niya ng 19, kaya excellent negotiator daw. Parang, opinion ko lang ito, parang uto-uto tayo ng US. Tuta. Kung ano ang gusto ng US, yun na lang masusunod. Example, Pax Silica. Payag ka agad ang gobyerno. Nasaan ang safeguards? Hindi ako kalmante sa proyektong ito. Nagsisilbi na lang tayo na sunod-sunuran sa kagustuhan ng US. Hindi ako anti-US. Maraming naitulong ang US government sa Pilipinas. Kaya nga, may anak ako dun. Gusto kong magbakasyon ulit. Ang hindi lang maganda, itong mga foreign policy nila. Ang dami nating kababayan, more than 4 million Filipinos ang nandun. O di, magandang US. Ang sarap kayang magbakasyon doon, basta may pera ka lang. Ang sarap magpasyal. Napakaganda ang sistema nila doon. Walang basura. Of course, may traffic din sa mga syudad. Kaya lang yung efficiency ng bureaucracy napakaganda. Ang hindi lang maganda sa tingin ko foreign policy. How they deal with Pilipinas. Hindi tayo tinuturing na parang alyado. Tinuturing lang tayo na galamiton kung sa Bisaya. Kung ano yung interest nila, yun ang masusunod at the expense of Philippine national interest. Kaya unfair. Kaya sana 2028 magkaroon tayo ng presidente na independent foreign policy ang punteriya. Ibig sabihin, kaibiganin niya ang US, kaibiganin din niya ang China. Kung may conflict of interest, wag na ang ipatigbabaw kung sa Bisaya ang masusunod is in Philippine interest. Hindi yung interest ng US, hindi yung interest ng China. Salamat mga kaibigan sa pagsubaybay nyo sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Yan ako sa balay ni Auntie Carmela Sabinoy nga taga Barangay San Rafael, sakop sa Talakag Bukidnon. So muna ni ang natabangan na mugero ug muna pod ni ang itsura sa iyang atop nga iyang pulihan karon sa gitabang sa iya nga yero. So makita gid nato nga magadagko na gid kayo og buslot ang iyang atop. Og ang kinidapit gani trapal lang ang atop. So na tubig nga naputos sa trapal. So mo na ni ang gitabang nga yero nga napulo ka buok nga di 8 kataas.
Og karon human gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero, so makita gid nato nga maayo na gid ang ilang atop. Salamat sa Ginoo kay natagaan namin sin og salamat sad sa naghatag og sin nga napulian na gyud ang among atop nga pila na katuig na pulo na katuig nagatulungan namin na salamat karon kay napulian na. Kay sa inyo sa naghatag sa among atop. Salamat kayo. Salamat kaayo.